hinahabol namin. Lamang ko nawala, kaya ako ay nagmungkari. Ayaw natin malampasin ang mga ganitong pagkakataon na ang salita ng Diyos at ang ating Diyos ay matatanyag sa kanyang mga kilos at gawa sa buhay nating mga tao. Higit, ito ay isang pagkakataon para ang Ebanghelyo ay madinig natin bilang kaaliwan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, lalo na sa panahon katulad nito. Bagamat alam natin, si Pastor Fidel ay isang malapit na lingkod ng Panginoon. Masakit ang karanasan dahil totoo ang panghihiwalay. Hindi natin siya kapiling na ngayon. Sa maraming taon ay kasama natin siya sa bawat linggo, kahit bawat araw, lalo na ng kanyang sambahan. Meron pong isang talata sa Lumang Tipan na sinulat po ni sa paniniwala ng marami ay sinulat ni Solomon sa mga panahon na siya ay matanda na. Ganito ang kanyang sinabi in Ecclesiastes chapter 7 verse 2, "It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for this is the end of all mankind, and the living will lay to heart." Ang pinagpapalagay po ni Solomon, ng manunulat, ay mas mainam pa ang mga ganitong tagpo kaysa sa mga tagpo ng kasiyahan. Sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, ang ating mga puso ay matino at pwede tayong makausap ng mga bagay na seryoso dahil meron pong isang patunay na dapat tayo maging seryoso sa mga bagay na kinakaharap natin sa buhay natin. Most especially the subject of death o ang pagpanaw ng isang tao dito sa lupa. Kaya sabi, mas mahirap pa ang pumunta sa damayan. Kasi hindi tayo ma-offend, hindi tayo matitisod pag pinag-usapan natin ang kamatayan. At alam natin, ang mga hindi mananampalataya, pag napag-usapan ng kamatayan ay kumakatot. Knock on wood. Yan ang kanilang paniniwala dahil ayaw nilang pag-usapan yan. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, bagaman tayo ay may kalumbayan sa ating mga puso, hindi po ito natatapos doon. Sapagkat hindi tayo hinahayaan ng salita ng Diyos na maghahaka sa mga bagay na susunod sa isang tao matapos siya ay umalis na rito sa mundo. So the Lord God did not allow us to speculate about the future. Meron siyang iniwang salita sa atin, ang kanyang salita sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Para ito ang ating maging kaaliwan, para magkaroon tayo ng pananampalataya sa hinaharap, magkaroon tayo ng kaalaman at magkaroon tayo ng anticipation o pagbabantay kung ano pa ang mga gagawin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi ay nais kong para sa akin ay saliwain natin ang kahulugan ng kamatayan na ibinibigay. Ano ang katuturan ng kamatayan ay binibigay sa atin mismo ng salita ng Diyos. Alam natin hanggang sa oras na ito, nagtatalo ang medical science at ang ibang mga field na sa kanilang kaisipan kung ano ba talaga ang kahulugan ng kamatayan. Ito ba ang pagtigil ng puso o ito ang pagtigil ng utak? Maaaring medically din ng isang tao, hindi na gumagana ang kanyang puso, pero ang kanyang utak ay gumagana pa. So, maaaring may ganyang mga pagtatalo, ngunit sa atin bilang mga mananampalataya, the Bible is the Word of God that tells us that apart from the Spirit, when the body separates from the Spirit, it is called death. Ang salitang kamatayan ay ginamit ng maraming beses sa Biblia. Gusto nating maunawaan yun. Ano ba ang kahulugan nito? Pangalawa ay makakita tayo ng kaaliwan sa kasiguruhan na binibigay sa ating mga mahal sa buhay na tumuwid na o lumipat na sa kanilang buhay o pumunta na sa piling ng Panginoon. What's the comfort from the Word of God? And then, para sa ating lahat na naririto, ang isa sa mga layong ito ay para maihanda natin ang ating sarili sa ating sariling kamatayan. So, mas mainam ang pumunta sa labayan kaysa sa pistahan kasi pag pag-uusapan natin ng mga bagay nito, pwede. Kasi nasa tama tayong konteksto na tayong lahat ay
mataimtim, tinitignan natin ang maaaring kakahinatnan din natin sa maikling hinaharap dahil tayo lahat bilang mga tao ay may hangganan ang buhay natin. So, ngayon gabi ay nais kong sabihin na sa Biblia ay mayroong 4 na uri ng kamatayan na tinuturo sa atin. Una, yung tinatawag na spiritual death. Ito yung pagkahiwalay natin sa Diyos na sinasabi sa Lumang Tipan sa Aklat ng Genesis. Nung ang tao ay nagkasala, sinabi ng Panginoon, dahil nilabag mo yung iutos ko, no? Sa oras na nilabag mo ang utos ko, ikaw ay sigurado na mamamatay. Nung kinain ni Adan at ni Eva ang hindi pinahintulot nilang kainin sa gitna ng Garden ng Eden, namatay ba sila? Agad? Kasi ang sabi ng Biblia ay ikaw ay mamamatay, hindi naman sinabing ikaw ay immediately mamamatay. But the fruit of that disobedience is death. Sabi, you will surely die. Tiyak kang mamamatay, pero hindi sinabing daglian kang mamamatay. Kaya makita natin dito yung kaisipan na pinapakita sa atin ng Biblia, ang paghiwalay ng ating mga kaluluwa sa ating kaugnayan sa Diyos. Spiritual death. Separation from God. Tayo na ito palikod sa Diyos, to our federal head, si Adam, ay naranasan natin ang pagtalikod sa Diyos, and that is death in the Bible sense. Pangalawa, ay mayroon din binabanggit ang bagong tipan in the book of Romans, chapter 5, verse 6. Ito naman ang kamatayan mula sa kasalanan. Death from sin. Hindi lamang spiritual death, death from sin. Ano naman ang kamatayan na ito? Death from sin, ito ay isang uri ng kamatayan ng pagkakahiwalay ng mananampalataya sa kasalanan. Nung tayo ay napunta kay Kristo sa pananampalataya at pagsisisi, nagkaroon ng pagkahiwalay. There was a radical break from sin. Na isang taong na kay Kristo ay itinuturing ng patay sa kasalanan. He has nothing to do with sin. Hiwalay na siya sa kasalanan. There is that radical break. Hindi na siya pinag-aharian ng kasalanan. Hindi na siya inaalipin ng kasalanan. Siya ay patay na sa kasalanan. Ang ibig sabihin nun, he has nothing to do with sin. Dati ang kasalanan ang hari ng buhay niya. Ngayon, hindi na siya ang pinag-aharian ng kasalanan. Kaya ang isang mananampalataya, dahil patay siya sa kasalanan, he is dead in sin, no? He can do otherwise. Pwede siya nang kumontra sa mga paanyaya ng kasalanan kasi patay na siya sa kasalanan. Ang kaibahan ng patay sa kasalanan at yung dati nating kalagayan na dead in sin, hindi masyadong malino sa Tagalog, ano? Dead in sin and dead to sin ay magkaiba pa rin. Dead in sin, wala tayong magagawa na nandun tayo sa paghahari ng kasalanan. But death to sin ay yung pagkahiwalay natin sa kasalanan. Hindi na nagahari at hindi na tayo alipin ng kasalanan bagamat nagkakasala tayo. Doon sa kabilang kalagayan, wala tayong magagawa. We are living in that kind of life. Dead in sin. But when we died to sin, hindi na naghahari ang kasalanan sa atin. Yan ang sinabi ni Pablo in Romans chapter 6, verse 5. Kaya yan ang isa sa uri ng kasalanan na pinag-usapan sa Biblia. Pangatlo, yung physical death. Ito, hindi naman natin siguro kailangan palumanan na kasi nandiyan ang bangkay ni Pastor Peter. Sabi po ng James chapter 2, verse 26, as faith is separate from work, no? As faith without work is dead, even so the body without the spirit is dead. Gumawa ng paghahalintulad si Apostol Santiago na sabi ang pananampalataya walang gawa ay patay, parang ang kaluluwa, no? Nahiwalay sa katawan ay patay. Ang kalagayan ng kaluluwa na nahiwalay sa katawan ay kamatayan. So, yun po ang katuturan ng iniisip natin kumatayan, no? Na ang ating kaluluwa ay bumabalik sa Panginoon at ang ating katawan ay naiiwan.
Kaya meron ng tinatawag na intermediate state. Ibig sabihin, dahil ang katawan natin ay nandito pa sa lupa at ang kaluluwa lang natin nandun, sa pagbabalik ng Panginoon ay pagsasagpungin muli yung ating mga material, the immaterial part of our person as a body. Ang ating kaluluwa, ang ating katawan, and He will give us a new body, a glorified body. So, physical death, ang pangatlo. At ang pang-apat is the second death. And it's referring to the eternal punishment for sinners. Ito ang kamatayan ng ganap na magkahiwalay sa Diyos magpakailanman. So ito po ang mga kaisipan ng binabanggit na kamatayan sa Biblia. At sabi nga natin, hindi tayo iniwanan ng ating Diyos na nahuhula tayo sa mga bagay na hindi natin kagad kaya iniwanan. Ang tanong po sa atin ngayon, how about the death of the Christian? Paano ang kamatayan ng isang mananampalataya? Meron ba tayong tugon na sinasabi ng Biblia patungkol sa paano pag ang isang taong naniwala kay Kristo ang namatay? Ano nangyayari sa kanya? Una, makikita natin na ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi na po isang kaparusahan para sa kanya. It is not anymore a penal judgment. At alam natin, nung namatay ang Panginoon sa krus, ang lahat ng kasalanan natin ay binayaran ng Panginoon. And therefore, when we die, it is not a sort of penal punishment for us, or a judgment for us in terms of penalty. Sapagkat ang Panginoon ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. At ang buhay na pinamumuhay ko sa akin naman din ay hindi na kundi ang Panginoon. So, makikita natin dito na ang pagpunta ng ang kamatayan ng isang mananampalataya ay isang benepisyo. Ito ang paglaya sa epekto ng mga kasalanan. Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. At sabi niya sa verse 23, my desire is to be with Christ, for that is far better. Sa akin, ang mamuhay kay Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang. Kailan pa natin nadinig ng kamatayan ay isang pakinabang? Hindi ba yan ang kinakatakutan ng lahat ng tao? Pero sa isang mananampalataya, sabi ni Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. No? So, isang pakinabang. Sabi niya, my desire is to be with Christ, for that is far better. Mas mainam pa yun, na ako ay makasama ng Panginoon. Sino makapagsasabi? Kundi ang mananampalataya na ang kanyang pagpanaw ay isang bagay na higit na mainam para sa kanya, sapagkat makakapili niya ang Panginoong Jesucristo. At ito ay isang bagay na para sa mananampalataya. Pangatlo, masasabi natin na pakinabang ng mananampalataya o kaaliwan natin is the immediate entrance to God's presence. Ang pagpasok natin sa intermediate state, ay pagpasok natin ng malapit sa ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sinabi po ni Lucas chapter 16, makikita natin yan, ang mga tao na pumunta sa kabilang larangan ng pag-iral at bagamat naandun sila ay magkahiwalay sila ng lugar at meron siyang kinalalagyang tiyak, tukoy. Sabi ko, si Lazaro ay nandun sa Abraham's bosom. At ang isa ay nandun sa paghihirap sa Hades o sa Sion. At ang pang-apat na maaaring napakinabang na sinasabi ng Biblia sa atin ay yung tinatawag na pagluwalhati o glorification. This is the final blessing of our salvation. Diba? Tayo po ay
tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, tayo po ay binuhay na muli, that's regeneration. Tayo po ay inalinganap kung tayo ng palataya at nagsisi, yung po tinatawag natin conversion. At habang nabubuhay tayo dito sa lupa, tayo binabanat ng Panginoon. At nung dumating na hanggang ng buhay natin, sabi tayo po ay luluwalhatiin. That's glorification. So makikita natin sa lahat ng bahagi, bagaman ang tagpo ng pamatayan para sa isang Kristiyano ay malungkot dahil isang katotohanan ng pagkakahiwalay. Can you imagine ilang taon na po si Pastor Fidel? 60, no? He was my classmate way back in college. Meron kami isang subject na magkaklase na nagpupuyat kami hanggang madaling araw, didesign kami ng mga motor, yung mga electric motors because we are both electrical engineers. So, marami kong nakataon si Pastor Peter na tutulong sa bahay namin. Kilala siya ng nanay ko. No? Napakalapit namin bilang magkaibigan. No? At napili mo natin, hanggang tayo ng kamatayan para sa kanya. Masakit dahil may pag-iwalay. Ngunit dahil sa sinabi ng salita ng Diyos, meron tayong kaaliwan. The death of the Christian is not anymore a penal judgment. Hindi ito isang kaparusahan bilang pagbabayad sa ating kasalanan. Ito ay paglayan natin sa kasalanan. Ito ang pagpasok natin sa immediate presence ng ating Diyos. Ito ang panghabol ng Panginoon na paglubos ng ating kaligtasan, bibigyan tayo ng isang katawang hindi na nabubulok, angkop doon sa pupuntahan natin. A glorified body fit for eternity. Well, siguro ngayon, kung tatanungin natin ang bawat isa, kahit ang ganda ng mga pangako ng bawat isang pumano sa Panginoon, baka meron pang hindi handa dito sa atin. Kahit sabihin naman natin na maganda ang mga naghihintay na prospect para sa mga mananampalataya ang pupunta sa kabilang buhay, baka meron pang hindi handa sa atin. No? Dapat tayo maging handa sapagkat iniwan sa atin ang salita ng Diyos. Well, bakit tayo kailangan maging handa? Una, death is a divine appointment. Ano pong sabi ng Hebrews 9:27? And just as it is appointed for man once to die, and after this comes judgment, death is a divine appointment. Anong ibig sabihin ko nun? Kung ang Panginoong Diyos ang nagtatakda ng ating kamatayan, that is certain. Sigurado yun. Kung tayo mahanga-hanga na hindi totoo ang bagay na to, o kaya ay magiging makupag tayo sa ating kaisipan para ang kamatayan ay isang bagay na kailangan natin pagmamalaan. Because death is certain. That's the certainty of death in Hebrews 9:11. And death cannot be predicted. Hindi natin kayang malaman kung kailan mamamatay ang isang tao. Ang ilang umaga ay naging bagat kami sa balita sapagkat magdi-devotion pa lang kami sa sarili namin mga Biblia ay ang una namin nakitang balita ay si Pastor Fidel ay wala na. We never expected. Noong nakaraang Oktubre, mahigit sa 20 pastor naririto because she hosted the meeting of Viva. And we were here. And Pastor Fidel was here. And we were all happy being together. Ngunit hindi natin inaasahan na pagpasok ng taon na po sa inyong mawawala na. Si kapatid ay nagsasabi na si Pastor Fidel ay nag-volunteer na mag-preach sa isang kaarawan ng isang kapatid. And it was just 2 days ago. And the very text that he preached was not being applied to him. Sabi ng text ng Psalm 90, ang buhay natin ay maiksi. Bukod sa isa ito'y maiksi na, namumuhay tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. At kung sakaling bumaba man sa 80 taon, ito'y napupuno ng maraming paghihila. That's how life is being painted to us. But life and death for the Christian is not in the same picture. Kaya mahalaga
na malaman natin ang katuturan nito. Ito ay tinatakda ng Diyos. Ito ay hindi natin sigurado kung kailan ito dadating. Sabi ko ng Ecclesiastes 3, there's a time for everything. A time to be born and a time to die. But when is that time? Hindi natin alam. At pangatlo, death as a penalty for sin. Ang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan. Ang sinasabi po nito ay inclusive to. Tayong lahat po ay involved dito. Kanina ay certain, the certainty of death. Pangalawa ay the urgency. Kung hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan, kailan natin ito paghahandaan? Bukas ba? Bukas ba? Hindi natin alam. Death as a penalty for sin is inclusive. Ibig sabihin, the death of your neighbor or your relative is not your concern. You must be concerned for your own death. Ikaw dapat ang naghahanda para sa iyong sarili. At ang pinakamaganda sa pinag-uusapan sa kamatayan, meron pong nag-iisang solusyon sa kamatayan. Ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo ay namatay para sa mga makasalanan. At ang kanyang kamatayan ay panghaliling kamatayan. Dahil walang pwedeng mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. Dahil tayong lahat may makasalanan. We are all dead in sin. Yan po kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Pero ang Panginoon Jesus ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. If death is an appointment by God, if death is uncertain, and if death includes me, no? Gaano dapat tayo kasindi sa pagtugis sa isang kaugnayan na magbibigay sa atin ng kaligtasan? Hindi lang sa kamatayan, kasi ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Ang kaligtasan na kailangan natin ay kaligtasan mula sa kasalanan. Because death is only the penalty of sin. Kaya ang gabing ito, kung nabubuhay si Pastor Philip at narinig niya ang pangangaral nito, ay marahil ikagagalak niya. Dahil ang panawagan ay para sa mga tao wala pa kay Kristo. Kung mayroong isang bagay na malaki ang buwang sa puso ni Pastor Philip, ay ang mga taong hindi pa tumutugon sa pananampalatayang pagsisisi sa hanay ng mga kakilala niya, maaaring mga kapitbahay, mga mahal niya sa buhay, at mga anak ng mga mananampalataya na linggo-linggo ay kasamang nakikinig ng pangaral ng Ebanghelyo. And if there is anything that would make him happy, is to make the gospel clear to anyone who is listening. At siguro, sa gabing ito, dahil hindi na si Pastor Fidel na nagsasalita, ay mas maaaring matimo pa ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa harapan natin. And he is the testimony to this message of the gospel. Nagtiwala siya kay Kristo, namuhay siya ng masikap para sa Panginoon, naglilingkod. No? Alam niyo, maraming mga bagay na masasabi sa kanya na maganda dahil kami magkaklase pa. Kaklase ko siya sa college, sa engineering, kaklase ko rin siya sa maraming beses kami nakakasama sa aming theological school. Ano rin po yan si Pastor Peter, kahit nakapikit na yan, ay nag-notes yan. Bukuha ng notes. Kaya, napaka-exhaustive ng notes niya sa lahat ng pag-aaral na mayroon kami. Ngunit, marahil, ang isang mahalagang bagay para sa kanya ay maging sa araw ng kanyang kamatayan o sa panahon ng pagdadalamhati ay nabibigyan ng dangal ang ating Panginoon sa Kristo at ang kanyang mensahe ng kaligtasan ay naipapaabot sa panawagan ng Panginoong Jesus sa mga taong makasalanan na lumapit kayo sa Panginoon, magpahingalay kayo sa Kanya, patuloy at paanyaya ng Panginoon hanggang oras na ito. At nais natin ito maging mas maging pa dahil ang patunay ng isang nagtiwala sa Panginoon ay si Pastor Fidel.
At ang mga pangako na inihain ng Biblia para sa kanya ay tinanggap niya na. Kaya ang panyaya ay sa atin, sinasabi ng Panginoon, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Magsilapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kayong mga nabibigit ang lubos at napapagal, tanggapin ninyo ang aking pamahatok sapagkat ito'y magaan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Wala po tayong paanyayang makikita at maridinig katulad ng paanyaya ng Panginoon Jesus. Sapagkat ang kapahingahan na kanyang tinutukoy ay ang pagpapasan natin ng mga kasalanan na dala-dala natin sa puso natin. At ang sino nang lumapit sa Panginoon ang may pananampalataya at pagsisisi ay mayroong kapatawaran na naghihintay sa kanya. Kapatawaran ng mga kasalanan. At yan ang bunga ng pananampalataya at pagsisisi. Yan ang tugon na hinahanap ng Panginoon Jesus sa mga tao na kanyang tinatawag sa kanyang piling para maging mananampalataya. Kaya bago tayo datnan ng karanasang ito, siguraduhin natin na meron tayong kaugnayan sa Panginoon Jesus. Kay Jesus lamang mayroong kapatawaran sa kasalanan. Wala lang ibang daan. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi sa kanyang sariling mga bibig, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me." No man comes to the Father. I am the only way. Walang ibang daan. Kaya kung ikaw ay nag-aatubili sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, ang aking tanong ay, handa ka na ba sa sarili mong kamatayan? Napatawad ka na ba ng mga kasalanan mo? Meron ka bang pananggat sa galit ng Diyos? Kapag isang araw tayo ay lumusot sa walang hanggan at wala tayong kaugnayan sa Panginoon Jesus, ang katotoo mismo ng paglalangin natin ngayong gabi at ang katotoo ng buhay ni Pastor Fidel, ang mga mabibigat na ihaharap sa atin ng Diyos. Minsan narinig mo ang paanyaya ko. Minsan narinig mo ang Ebanghelyo. Pero hindi mo pinagtuunan ng pansin. Kaya mga kapatid, kung kayo ay kinakaugnay ng Panginoon ngayong gabi, sa lubos na pagkakalang natin, nais kong ibigay sa inyo ang pinakamainam na kaaliwan na maaari natin matanggap. Ito ang kaugnayan sa Panginoon Jesucristo. Si Pastor Fidel ay isang lisensyadong inhinyero, pero tinalikuran niya ang kanyang profession because of his love for the Lord. He followed his calling to be a gospel preacher. Dahil para sa kanya ay ito ang pinakamataas na tawag ng Panginoon. Ang manawagan para sa mga taong kailangang maligtas, kailangang makilala ang Panginoon at magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Kaya nawa ang dalangin ko sa gabi ito, maging sa aking pagdalaw natin, makasumpong tayo ng kagalakan ng kaaliwan sa salita ng Panginoon. At katulad nga ng mga panimulang sinabi ko, hindi tayo pinayagan ng Panginoon na umaapuhan tayo sa mga bagay na hindi natin naintindihan. Ang kamatayan ay isang bagay na napakalino sa Biblia, sa salita ng Diyos. At meron tayong kasiguruhan na ang pinakatangan ng ating mga pag-iisip ay ang katotohanan sapagkat ito ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa gitna ng isang malumbay na tagpo ay maaari kami magpunyagi sapagkat ikaw ang aming Diyos. Sa iyo ay nakakakita kami ng liwanag. Sa iyo ay nakakakita kami ng landasin. Sapagkat hindi mo kami pinabayaan at iniwanan mo ang iyong mga salita, nagbuhat sa iyong tanging anak, ang Panginoon Jesucristo. Nagpapaanyaya sa amin sa isang buhay na nakalulugod sa Diyos sa paraan ng pagsisisi at pananampalataya.
sa iisang tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo. Naniniwala kami, Panginoon, na ito ang mensahe na nais iwan ni Pastor Fidel sa lahat ng mga tao na hindi pa niya nakapag-usap. At ito rin ang nais ng puso namin. Sa gabing ito, bagamat wala sa matibay at maiting na plano ng iyong salita ay mapangaral ngayong gabi. Kinukuha namin ang pagkakataon ito dahil naniniwala kami, Panginoon. Ito ay isang bukas na pintuan para mahayag ang iyong kalawalhatian at ang iyong salita ay maipangaral sa mga tao. Panginoon, tulungan mo kami na makita namin ang iyong mga pangako. Na hindi mananatili ang umubay sa aming mga puso, bagamat mahal-mahal namin si Pastor Fidel, kundi ito ay makikita namin sa liwanag ng sinasabi ng iyong salita. Na ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi isang parusa. Ang kamatayan ng isang mananampalataya ay pagpapalaya sa kasalanan. Ito ang pagpasok sa malapit na presensya ng Diyos. At higit sa lahat, bibigyan siya ng kaluwalhatian. Panginoon, nais namin mapunta ito sa bawat isang nakakarinig ngayong gabi. Sa kaisipan na siya ay magsisisi ng lapit sa Panginoon sa Kristo upang maging ganap ang kanyang kaugnayan sa nag-iisa at tunay na Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga pamamaraan. Purihin ka sa iyong pinakamarunong na pasya sa pagkuha ng buhay ni Pastor Fidel. Patuloy namin pinapasakot sa iyo ang aming mga isipan at kalooban. Bigyan mo ng kaaliwan ang kanyang may bahay, kanyang mga anak, ang mga kapatiran dito sa Lumban Reformed Baptist Church. Na sa pagkawala ng kanilang pagpangunan, ito ay isang kaluduran para sa iyo, sapagkat ikaw ang nagpasya, Panginoon. Kaya tulungan mong tumingin kami sa iyo, higit sa lahat, at sa iyong anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Sa kanyang ipinag-aalok na kaligtasan, nawa, Panginoon, ang sino mang nakakaunawa ay tumugon at makasumpong ng kaligtasan sa iyong anak. Purihin ka sa gabi ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. I think it's very important na awitin natin yung kanyang mensahe. Awitin natin yung because he lives. Usa